Isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Ating itutuloy ang kwento about kay Job. Ating nalaman na si Job ay ipinagmalaki ng ating mahal na Panginoon kay Satanas. Pero si Satanas ay hindi naniniwala. Talagang dinidare niya ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi pa nga ni Satanas, kaya naman ganun si Job kasi pinagpala mo siya binabakuran mo siya at lahat ng kanyang ginagawa ay yung binabasbasan. Subukan mong alisin ang kanyang bakod kung hindi kanya sumpain ng harap-harapan. So ang sagot ng ating mahal na Panginoon, sige, pero wag mo lamang siyang sasaktan. Sa madalit sabi, pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon si Satanas na alisin ang lahat ng kabuhayan ni Job. Pero may kondisyon, wag lamang siyang sasaktan. So ibig sabihin, hanggang doon lang ang dapat gagawin ni Satanas. Kung ano lang ang ipahinantulot ng ating Diyos na buhay, wag na siyang lalampas doon. At yun nga ang nangyayari mga anak, namatay ang lahat ng anak ni Job. 10 ng kanyang mga anak ay talagang namatay sa isang idlap lamang. At sumabay pa ang lahat niyang mga kayamanan, lahat ng kanyang mga alagang mga hayop, yung mga kanyang mga bukirin, lahat yun sabay-sabay na nawala, inagaw sa kanya lahat ng kanyang mga kabuhayan mga anak. Pero ganun pa man, hindi nagbabago ang pananampalataya ni Job sa ating Diyos na buhay. Patuloy pa rin siyang nagpuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sabi pa nga niya, hubad akong dumating dito sa mundong ibabaw, hubad din akong aalis. So, ganun kataas ang pananampalataya ni Job. O di ba mga anak, ang tindi ng dinanas ni Job, andun pa rin, kapit pa rin siya sa ating Diyos na buhay. Nawa, ganun din tayo mga anak. Sa tuwing mayroon tayong mga problema, meron tayong, actually mga anak, yung mga problema dumadating sa atin ay hindi pa yan o wala pa yan sa kalahati sa dinanas ni Job Pero pag tayo konting konting tapik lang ng ating mahal na Panginoon, nanlulupay-pay na tayo. Wala na tayong gana magsamba, wala na tayong gana makinig ng mga payo or mga salita ng ating Diyos na buhay. Huwag ganun mga anak. Habang may problema, kapit lang. Katulad kay Job. Nawala na ang kanyang makabuhayan, namatay ang lahat ng kanyang mga anak, pero patuloy pa rin siyang nagpuri sa ating Diyos na buhay. At minsan, isang araw, nagtipon-tipon naman ang mga anghel sa langit at andun din sa Satanas. Present din siya nandoon mga anak. At sabi ng ating mahal na Panginoon, saan ka galing? Sagot naman niya, sa mundong ibabaw, parot pa rito, pabalik-balik. Napansin mo ang aking anak ni si Job, di ba? Mataas pa din ang kanyang pananampalataya, hindi siya nagbabago. Sabi naman ni Satanas, gano'n naman talaga ang tao Huwag lang siyang mamatay. So, parang hinamo na naman uli ni Satanas ang ating mahal na Panginoon mga anak. Kaya, yung sinabi naman ng ating mahal na Panginoon, sige, pero huwag mo lamang siyang papatayin. So, ibig sabihin mga anak, pinahintulutan na naman si Satanas ng ating mahal na Panginoon, nasaktan si Job. Kaya ayon sa Job chapter 2 verse 7, umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ganon kasama ang ugali ng asawa ni Job. Lumabas na ang totoong ugali nung wala ng pera si Job. Nung walang-wala na siya na para na lamang siyang isang makililimos at tad-tad pa ng mga sugat. At nang mabalitaan ng kanyang mga kaibigan o mga kaibigan ni Job ang nangyari sa kanya, dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan. At ang kanyang mga kaibigan ay naupo sa tabi niya. Hindi sila nagsalita laban kay Job kasi alam nila kung gaano kahirap ang dinanas ni Job. Pero nung narinig nila si Job na dumaing sa ating mahal na Panginoon,
Naku, inakala nila na si Job ay may malaking kasalanan na nagawa, na kaya nangyari sa buhay niya yon dahil may matindi itong nagawang maling kasalanan, kaya pinapayuhan nila si Job. Kasi ayon sa Job chapter 4 verse 1, sinabi ni Elifaz na Timanyo, "Huwag mo sanang ikasama ng loob ang aking sasabihin. Di ko na kayang manahimik. Di na ako makapagpigil. Marami na ring tao ang iyong naturuan at mahihinang kamay ay iyong natulungan. Salita mo'y nagpalakas sa nanlulupaypay, sa mahina't pagod pangaral mo'y umalalay. Ngayong ikaw na ang dumaranas ng matinding kahirapan, nawawalan ka ng pag-asa at parang nais mong mabuwal? Di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin sa Kanya? Kaya dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya idudulog. Mga dakilang gawa niya ay di natin maunawaan. Mga kababalaghan niya ay walang katapusan. Ang nagpapakumbaba ay Kanyang itinataas. Ang mga nalulungkot, Kanyang inililigtas. Mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam." O see, narinig niyo mga anak, inakala ni Elifaz na kaya nangyari yun kay Job kasi may nagawa daw na malaking kasalanan si Job. Kaya sabi nga niya, huwag daw masamain yung pagdidisiplina ng ating mahal na Panginoon sa Kanya. At sumagot naman si Job. Ang sagot ni Job, "Ang suliranin ko't paghihirap, kung titimbanging lahat, magiging mabigat pa kaysa buhangin sa dagat. Kaya mabibigat kong salita'y huwag ninyong ikagulat. Ako'y pinana ng Diyos na makapangyarihan. Laso ng palasoy kumalat sa aking katawan. Galit ng Diyos sa akin ay inihanay. Walang angal ang asno kung sa damo ay sagana, at ang baka ay tahimik kung may dayaming nginunguya. Alam kong banal ang Diyos, kaya di ko sinusuway Kanyang mga utos. Ang lakas ko ay ubos na, di na ako makatagal. Kung wala rin lang pag-asa, ay bakit pa mabubuhay? Ako na may hindi bato at hindi tanso ang katawan ko. Ako'y wala ng lakas upang iligtas ang sarili ko. Wala na akong matakbuhan upang hinga ng saklolo. Sa magulong kalagayan, kailangan ko'y kaibigan. Tumalikod man ako o hindi sa Diyos na makapangyarihan. Ngunit kayong mga kaibigan ko'y di ko maaasahan, para kayong sapang natutuyo kapag walang ulan. Ang buhay ng tao punong-puno ng pagod tulad ng kawal at manggagawang pilit na pinaglingkod. Siya'y tulad ng alipin na naghahanap ng lilim, tulad ng manggagawa, sahod ang ninanasa. Buhay ko'y wala ng kahulugan sa paglipas ng mga buwan, at tuwing sasapit ang gabi, ako ay nagdadalamhati. Ang gabi ay matagal, parang wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan hanggang umaga'y balisa. Itong buo kong katawan ay tadtad ng mga sugat. Inuuod, kumikirot ang nana ay lumalabas. Mga araw ko'y lumilipas nang walang pag-asa. Bakit ako'y inyong binabantayan? Ako ba'y dambuhalang mula sa karagatan? Ako'y hirap na, ayaw ko nang mabuhay. Iwan mo na ako, buhay ko'y wala na rin lang saysay. Kung ako'y nagkasala, ano ba naman sa inyo iyon? Ikaw na tagapagmasid ng mga tao? Bakit ba ako ang napagbubuntungan mo?" Ito naman ang sagot ni Bildad na Suhita. "Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Mga salitang parang hangin at walang kabuluhan. Hindi pinipilit ng Diyos ang katarungan. Hindi binabaluktot ng makapangyarihan ang katuwiran. Maaaring nagkasala sa Diyos ang iyong mga anak, kaya't ibinigay niya sa kanila ang parusang nararapat. Ngunit kung ikaw ay lalapit at makiusap sa Diyos na makapangyarihan, kung ikaw ay talagang tapat at malinis ang kalooban, tutulungan ka ng Diyos, gagantipalaan at ibabalik niya ang iyong sambahayan." So, ibig sabihin mga anak, na si Elifaz at saka si Bildad ay pareho ang kanilang iniisip
na kaya nangyayari yun sa buhay ni Job. Kaya dumanas siya ng matinding kapighatian kasi nga meron siyang nagawang kasalanan. Kaya pinapayuhan nila si Job na magpakumbaba sa ating mahal na Panginoon. At sumagot naman si Job. Ito naman ang tugon ni Job. Matagal ko nang alam ang mga bagay na iyan. Ngunit sino bang matuwid sa harap ng may kapal? Mayroon bang maaaring makipagtalo sa kanya? Sa 1,000 niyang tanong, walang makakasagot kahit isa. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sinong lumalaban sa kanya at nagtagumpay? Walang sabi-sabing inuuga niya ang bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Ang buong lupa ay kanyang niyayanig at inuuga niya ang saligan ng daigdig. Maaari niyang pigilan ang pagsikat ng araw, pati ang mga bituin sa kalangitan. Kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagawa sa harap ng Diyos na hukom ay magmamakaawa. Ako'y walang kasalanan at tapat na namumuhay, ngunit bawat sabihin ko ay laban sa aking katauhan. Kung ako'y napatunayan ng nagkasala, anong pagsisikap ang magagawa ko pa? Hindi ako malilinis ng kahit anong sabon. Hindi na ako puputi, kuskusin man ng apog. Kung ang Diyos ay tao lang, siya'y aking sasagutin kahit umabot sa hukuman ang aming usapin. Ngunit sa aming dalaway walang tagapamagitan upang alitan namin ay kanyang mahatulan. At dumaing na naman si Job sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, aking Diyos, huwag niyo muna akong hatulan. Sabihin ninyo sa akin ang inyong paratang. Tama ba namang inyong pagmalupitan, parusahan at itakwil ang iyong likha ng iyong kamay? Sa tindi ng dinanas ni Job na sakit at kirot sa buo niyang katawan. So ikaw ba naman mga anak ang magkaroon ng naknak na mga sugat mula ulo hanggang paa at inuuod pa talaga? Hindi ka ba talaga dadaig sa ating Diyos na buhay? At talagang pinagtanggol niya ang kanyang sarili sa ating mahal na Panginoon. Bakit daw nangyari sa kanya yun? Wala naman daw siyang kasalanan. At gusto niyang makausap ang ating Diyos na buhay ng harapan. Alam kasi ni Job ang kanyang ginagawa. Alam niyang wala siyang nagawang kasalanan. Kaya siya ay dumaing sa ating Diyos na buhay. So yun lamang po mga anak. To God be all the glory. Ating itutuloy ang kwento ni Job sa mga susunod na araw.